Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Ready or Not, Here I Come. Kung hindi mo pa napanood ang part 1 ng pelikulang ito ay mas magandang panoorin mo muna yon kaibigan. Ilalagay ko ang link sa comment section. O kaya naman ay tignan mo sa huling bahagi ng videong ito para hindi ka na mapagod. Nagsimula ang kwento kung saan natapos ang unang bahagi ng pelikula. Sa mga oras na iyon, paparating na ang mga pulis sa nasunog na ari-arian ng Ledomas family at makikita si Grace na nakaupo sa harap ng hagdan habang tahimik na nagyoyosi. Halos maligo siya ng dugo matapos makaligtas mula sa panganib na kanyang kinaharap. Lumapit ang mga pulis at tinanong kung ano ang nangyari at 2 salita lang ang nasabi ni Grace. Ito ay ang salitang in-laws. In-laws. Pagkatapos ay nawalan na siya ng malay at agad na isinakay sa ambulansya. Nang mga sandaling iyon, wala ng reaksyon ang kanyang mga mata at wala na rin siyang pulso. Ginamitan siya ng defibrillator at sa pagkakakuryenteng iyon, bumalik sa kanya ang lahat ng alaala ng mga nangyari. Kinabukasan, nagising siya sa isang kama sa ospital at dito ay natuklasan niya na nakaposas ang kanyang kamay. Sa harap niya ay makikilala natin si Detective Roger na nagsabing siya ang pinaghihinalaan sa pagpatay at mayroong sapat na ebidensya laban sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang dumating ang nurse at sinabing mayroon siyang bisita. Ito ay ang kanyang kapatid na si Faith. Nagtaka naman si Grace kung bakit ito naroon. Sinabi naman ni Faith na siya ang nakalagay bilang emergency contact nito. Tinanong ni Roger kung sino siya. Sinabi nito na sila ay magkapatid sa dugo, ngunit hindi sila tunay na pamilya. Napangiti naman si Grace sa kanyang narinig. Pagkatapos ay umalis si Roger at sinabing maghanda siya para sa kanyang pahayag. Nang sila na lamang dalawa, ikinwento ni Faith na isa na siyang social media coordinator. Nakatira siya sa maayos na bahay at may maayos na nobyo. Dagdag pa nito na hindi niya kinakailangang humanap ng mayamang asawa para ayusin ang kanyang buhay. Tinanong naman ni Grace kung paano nito nalaman ang tungkol sa kanyang asawa. Sinabi ni Faith na nakita niya ang mga ito sa supermarket. Malalaman na pareho silang lumaki sa foster care at naghiwalay sila nang umalis si Grace patungong New York sa edad na 18 habang si Faith naman ay 15 ng mga panahong iyon. Tinanong ni Faith kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit hindi naman nagsalita si Grace. Kaya't nagpa siya si Faith na umalis na lamang, ngunit pinigilan siya ni Grace at ikinwento ang lahat ng nangyari. Matapos marinig ang lahat, sarkastikong sinabi ni Faith na siguradong makukulong siya. Samantala, sa ibang lugar, isang lalaki na nagngangalang Chester Danforth ang nakaupo sa kama nang lapitan siya ng kanyang abogado at ibinalita na patay na ang pamilyang Ledomas. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang assistant na si Pamela upang ipatawag ang kanyang mga anak. Ilang sandali pa, nagpadala siya ng mensahe sa isang group chat at binalita na nakaligtas ang babae at magsisimula na ang laban. Natanggap ang mensaheng ito ni Wan Shun sa China, Ignacio sa Spain, Bill sa USA at nina Baraj at Madu sa England. Lahat sila ay natuwa sa balita. Ang mga makapangyarihang pamilyang ito ay konektado sa isang lihim na samahan at hudyat ito kung sino ang bagong mamumuno sa kanila. Ilang sandali pa, dumating ang mga anak ni Chester Danforth na sina Titus at Ursula at ipinaalam sa kanila ang nangyari. Lumalabas na ang buong empire ay mapupunta kay Grace. Ipinakita niya sa mga ito ang isang singsing at sinabing hindi ito dapat mawala sa kanilang pamilya dahil dito kailangan nilang mabawi ang kapangyarihan. Iginiit din nito na kailangan nilang sundin ang mahigpit na tradisyon. Pagkatapos, inabot niya sa mga ito ang isang unan at sinabing gawin na ang dapat gawin at sa isang iglap, tinakpan nila ng unan ang mukha ng kanilang ama hanggang sa ito ay mamatay. Samantala, ililipat na sana ni Bassett si Grace papuntang presinto. Ngunit bago ito mangyari, biglang sumulpot si Bill sa pasilyo at walang pag-aalinlangan, ibinato nito ang isang kutsilyo at tumama sa leeg ni Bassett na agad nitong ikinamatay. Pagkatapos, mabilis siyang humugot ng isa pang kutsilyo at sinugod si Grace na agad namang tumakbo kasama si Faith. Napadpad sila sa isang dead end.
kaya napilitan silang bumalik at magtago sa likod ng reception desk. Patuloy silang hinanap ni Bill, ngunit nang silipin niya ang likod ng mesa, wala na roon ng magkapatid. Nakatago ang mga ito sa isang silid, tahimik na naghihintay hanggang sa tuluyang makalayo si Bill sa pasilyo. Dahan-dahan silang lumabas at muling nakita si Bill, ngunit mabilis din itong umalis upang ipagpatuloy ang paghahanap. Mabilis na bumalik ang magkapatid sa pasilyo upang puntahan ang bangkay ni Bassett. Matapos kunin ni Grace ang baril ni Bassett, sinubukan nilang tumakas, ngunit bigla namang humarang si Bill. Handa na ito upang saksakin si Grace, ngunit sa mismong sandaling iyon, bigla na lamang sumabog ang kanyang katawan. Habang natataranta si Faith at hindi makapaniwala sa nangyayari, bumalik si Grace sa bangkay ni Bassett upang kunin ang susi ng posas. Nang makalaya, binuksan niya ang evidence bag at kinuha ang kanyang damit pangkasal na nabahiran ng dugo at muli niya itong isinuot. Nagtungo ang magkapatid sa elevator upang tuluyang makatakas, ngunit biglang sumulpot ang isang lalaki. Ito ang lawyer ng konseho at naghagis ng isang gas grenade na agad na nagpatumba sa kanila. Ipinaliwanag nito na namatay si Bill dahil sinubukan nitong patayin si Grace bago pa magsimula ang laro, isang malinaw na paglabag sa mga patakaran. Sa ibang eksena, dumating ang magkapatid sa family resort mansion. Ilang sandali pa, isang anunsyo mula sa speakers ang nag-utos sa lahat ng bisita sa resort na lisanin ang lugar. Nasalubong naman ng magkapatid ang kanilang pinsan na si Kip na tila sabik na sabik sa nalalapit na event. Ilang sandali pa, sinalubong nila ang iba pang miyembro ng konseho. Dumating si Agnosio kasama ang kanyang anak na si Felipe, kasunod si Chensing at anak na si Chongpo na kilala bilang pabigat lamang. Sa huli, dumating si Vera at Madu kasama ang asawa ni si Martina. Ilang sandali pa, lumapag ang isang helicopter, sakay naman sina Grace, Faith at ang lawyer. Ilang minuto ang lumipas, makikita na nakatali sa upuan sina Grace at Faith sa loob ng isang council room na mayroong busal sa kanilang mga bibig. Lumapit ang abogado, dala ang isang napakalaking aklat at sinabi nito na siya ang nag-iisang abogado ng organisasyon, isang samahang pinamumunuhan ng konseho na binubuo ng 6 na pamilya. Sa araw na iyon, 4 na pamilya na lamang ang natitira sa konseho dahil sumabog ang Ledomas family matapos manalo ni Grace sa laro at ganoon din ang buong pamilya ni Bill bilang parusa sa pandaraya nito. Pagkatapos, ipinakita nito ang singsing para sa pinakamataas na pwesto. Dahil nanalo si Grace sa hide and seek, may pagkakataon siyang makuha ang pwesto na pinag-iinteresan din ng ibang mga pamilya na makuha. Matapos alisin ang busal sa bibig ni Grace, tinanong niya kung maaari ba siyang manigarilyo, ngunit hindi siya pinayagan. Pagkatapos ay mariin siyang tumutol na makisali sa laro. Sumagot ang abogado na hindi maaari dahil kontrolado nila ang buong mundo. Maglalaro siyang muli ng taguan at kailangan niyang mabuhay hanggang sa madaling araw. At bilang bahagi ng laban, mapipilitan si Grace na muling maglaro ng hide and seek laban sa mga pinuno ng mga natitirang 4 na pamilya. Sumigaw siya at iginiit ni Grace na ayaw niya ang pwestong iyon. Ngunit nagbanta ang konseho na papatayin nila si Faith kaya napilitan siyang pumayag na maglaro. Inalis na rin ang busal sa bibig ni Faith na agad namang nagreklamo dahil nadamay siya sa lahat ng ito. Gayong 7 taon na silang hindi nagkikita ng kanyang kapatid. Ilang sandali pa, dumating si Francesca na anak ni Agnosio na dating nobya ni Alex. Lumapit ito kay Grace at isinumpa siya. Pagkatapos ay kinukuha nito ang singsing. Ngunit sinabi ni Grace na itinapon niya iyon sa lalaki bago ito sumabog. Sa tindi ng galit ni Francesca, kinailangan pa siyang hilain palabas ni Ignacio. Samantala, kumuha si Titus ng 2 pang-injeksyon at pinatulog ang magkapatid. Bago tuluyang magsimula ang lahat, pinaalalahanan ng abogado ang lahat tungkol sa patakaran ng laro. Tanging ang mga leader lamang ng bawat pamilya ang maaaring manghuli at kinakailangan nilang lagdaan ng aklat gamit ang sarili nilang dugo. Ang tanging exception lamang ay sina Ursula at Titus dahil kambal sila at walang nakatataas sa kanila. Pareho silang pinapayagang sumali sa laro.
Pinapayagan lamang ang bawat pinuno na gumamit ng mga sandatang umiiral sa panahon na sumali sa kulto ang kanilang mga pinuno at mahigpit ding ipinagbabawal na magpatayan ang bawat pinuno ng pamilya. At kung sakaling may isang pinuno ang namatay, maaaring pumalit ang susunod na kamag-anak at siya ang sasali sa laro. Samantala, ang iba pang mga kamag-anak ay maaari lamang manood ng mga kaganapan mula sa loob ng bahay. Ilang sandali pa matapos ihatid ang magkapatid sa golf course, tuluyan nang nagsimula ang laro. Karamihan sa mga pinuno ng pamilya ay nagmamadaling sumakay sa mga golf cart. Ngunit nadiskubre nila na tinanggal pala nila Titus ang mga susi ng lahat ng sasakyan maliban sa kanilang ginagamit. Dahil dito, tinawag sila ni Ignacio na mga mandaraya. Ngunit agad siyang sinuntok ni Ursula at bago pa sila mapigilan, mabilis nang tumakas ang kambal. Iniwan ng iba sa gitna ng kaguluhan. Sa ikasyam na butas ng golf course, nagising ang magkapatid at agad nilang natuklasan na magkasama ang kanilang mga kamay sa iisang posas. Napagtanto naman ni Grace na ginagamit ng grupo si Faith upang pabagalin siya. Nagsimula silang magtalo kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit bigla silang natigil nang dumating ang isang drone na ino-operate ni Kensing. Agad kumuha si Grace ng flagpole at iwinagayway ito upang ilayo ang drone. Ngunit nagsalita si Kensing mula rito. Sinasabi na gusto niyang makipag-usap sa kanila. Habang sinasabi ang tungkol sa isang posibleng solusyon sa mga patakaran, bigla namang pinabagsak ni Ursula ang drone sa pamamagitan ng pagbaril. Dahil dito, napilitan ng tumakbo ang magkapatid habang hinahabol sila ng kambal at patuloy na nagpapaputok si Ursula. Tumakbo sina Faith at Grace hanggang sa marating nila ang isang napakalaking pader na humarang sa kanilang daan. Wala silang no choice kundi lumiko at maglakad pabalik sa kabilang direksyon. Habang naglalakad, sinimulan ni Faith na awayin si Grace. Sinisisi kung paanong hindi nito nalaman na kabilang sa isang kulto ang kanyang asawa at sinabing pera lamang ang naging focus nito noon. Sa sandaling iyon, narinig nila si Ursula habang hinahanap sila kaya nagtago sila sa isang malaking puno. Bigla namang sumulpot si Titus sa likuran ng magkapatid, ngunit nakaiwas sila sa kanyang pag-atake. Nahirapan naman siya na kunin ang kanyang sandata kaya hinila niya ang mga braso ng dalawa upang mapabagsak ang mga ito. Pagkatapos, sinubukan niyang sakalin si Grace, ngunit itinulak siya ni Faith palayo. Tumakbo ang magkapatid habang nakaunat ang kanilang mga braso upang patamaan si Titus gamit ang posas. Sa sandaling iyon, babarilin sila ni Ursula. Ngunit nakatakas sila. Dahil sa pagkadismaya, sinampal ni Ursula si Titus sa kanyang pagkakamali at sinabing kailangan nilang manalo upang magkaroon ng saysay ang pagkamatay ng kanilang ama. Nang makalabas ang magkapatid mula sa kagubatan, nakita naman sila ni Ignacio at inihanda ang kanyang sniper rifle. Gayunpaman, dahil kamote ito, nahulog ang magasin at nahirapan siyang ibalik ito. Pagkatapos, hindi sinasadyang napaputok niya ang baril habang inaayos, kaya't nabunyag ang kanyang plano. Muling tumakbo ang magkapatid habang patuloy silang pinapaputokan ng lalaki, kaya napilitan silang magtago sa isang garden lounge. Sa loob ng mansyon, pinapanood ng mga kamag-anak ang lahat sa mga security camera. Sinubukan naman ni Kip na mag-text sa kambal upang ipaalam kung nasaan ang magkapatid, ngunit pinigilan siya ng abogado. Sa lounge, nakita ni Faith ang isang tangke ng propane at binuksan ito upang mapuno ng usok ang lugar at para hindi sila makita ni Ignacio. Sinubukan ng magkapatid na tumakas, ngunit nakasalubong nila si Vera na umatake sa kanila gamit ang espada. Tumakbo sila palabas ng lounge bago pa aksidenteng natamaan ni Ignacio ang tangke na nagdulot ng malaking pagsabog. Nawalan ng malay si Vera at si Grace naman ay tinamaan ng ilang piraso ng metal sa kanyang braso. Patuloy na tumakbo ang magkapatid habang nag-aalala naman si Ignacio na baka napatay niya si Vera. Napanatag siya nang makitang buhay pa ito, ngunit nawala na sa kanyang paningin ang kinaroroonan ng dalawang magkapatid. Matapos tumakbo ng ilang sandali, pumasok sina Grace at Faith sa isang gusali sa pamamagitan ng likurang pinto. Umupo sila upang magpahinga at sinimulan ni Faith na isa-isang tanggalin ang mga piraso ng metal sa braso ni Grace. Kinukuha niya ang atensyon ng kapatid mula sa sakit sa pamamagitan ng pakikipag-usap dito. Dahil dito,
Ibinahagi ni Grace na napilitan siyang huminto sa kolehiyo at nagtrabaho bilang waitress hanggang sa makilala niya ang kanyang asawa. Habang nililinis ni Faith ang mga sugat gamit ang alkohol, inamin ni Grace na gusto niya sana itong imbitahan sa kasal, ngunit hindi niya ito mahanap. Ngunit sinabi naman ni Faith na hindi rin siya pupunta kahit na imbitado siya. Sa sandaling iyon, may narinig sila sa pinto kaya mabilis silang nagtago. Nakita nila na hinahanap sila ni Vera kaya dahan-dahan silang lumabas ng kwarto. Ngunit narinig pa rin sila nito at hinabol sila. Tumakbo ang magkapatid sa isang pasilyo hanggang sa marating nila ang maintenance room. Pagkakita nila sa isang cutting machine, agad nila itong pinaandar at tuluyan nilang pinutol ang kanilang posas. Ngunit dahil sa ingay, nalaman ni Vera ang kanilang kinaroroonan at agad niya itong sinundan papunta sa kwarto. Gayunpaman, nakaalis na ang magkapatid. Paglabas ka, itinulak siya ng mga babae gamit ang isang kariton upang maipit siya sa pader. Hinampas siya ni Faith hanggang sa mawalan siya ng malay at muling tumakbo ang dalawa. Nakabawi si Vera at lumaban habang ang magkapatid ay pinagtatanggol ang sarili gamit ang anumang bagay na maabot nila. Nang subukan ulit siyang habulin ni Vera, tinamaan siya ng isang hanging bag dahilan para mabitawan niya ang espada. Tinamaan niya si Faith at napabagsak ito at nang subukan ni Grace na ihagis ang isa pang hanging bag, ibinalik iyon ni Vera at siya naman ang napabagsak. Habang gumagapang si Grace palayo, sinubukan siyang sundan ni Vera, ngunit hinampas siya sa ulo ni Faith kaya napabagsak siya sa isang tray ng isang industrial washing machine. Pinagana iyon ni Grace at nagtulungan ang magkapatid na itulak siya pababa sa tray hanggang sa tuluyan siyang mahulog sa loob ng makina. Sa mga oras na iyon, kinakabahan naman ang pamilya ni Vera sa kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Mabilis namang isinara ng magkapatid ang makina at pinindot ni Grace ang iba pang mga pindutan upang simulan ang washing cycle. Kumulo ang tubig sa loob at unti-unting sinunog si Vera hanggang sa mamatay. Nang matapos, bumukas ang makina at sinubukan pang makalabas ni Vera ngunit tuluyan na siyang namatay. Kinapa ni Grace ang jacket nito at nakuha nito ang kanyang cellphone. Samantala, sa council room, nagkaroon ng mental breakdown si Madu. Ipinaalala naman ng abogado na dahil patay na si Vera ay kailangan niya ng sumali sa laro at kung hindi ay mawawala ang biyaya ng kulto sa kanilang pamilya. Dahil sa takot, ayaw lumaban ni Madu kaya ginawa niyang bagong pinuno ng pamilya ay ang kanyang asawa. Nagalit si Martina at nagbantang papatayin siya ngunit wala itong pakialam at pinirmahan ang dokumento para ilipat sa kanya ang posisyon. Dahil dito, wala nang pagpipilian si Martina kundi pumirma sa aklat at sumali sa laro. Samantala, gamit ang teleponong nakuha nila, tumawag ang magkapatid sa 911 at humingi ng tulong. Ngunit hindi nila alam na si Ursula pala ang kanilang kausap. Lumalabas na pagmamay-ari ng kanilang pamilya ang kumpanya ng telepono kaya inayos niya ang kanyang linya upang masagap ang lahat ng outgoing calls sakaling makahanap ng cellphone si Grace. Sinabi ni Ursula na paparating na ang mga pulis at pinapunta sila sa main entrance gate. Sinubukan ng magkapatid na dumaan sa iba't ibang silid, ngunit naipit sila sa kasino nang harangin sila ni Chensing na nakatutok ang espada sa kanila. Gayunpaman, sinabi nito na ayaw niyang makipaglaban at ibinaba ang kanyang espada. Ipinaliwanag ni Chensing na nakahanap ng solusyon ang kanyang abogado upang hindi matuloy ang laro. Ito ay kung pakakasalan ni Grace ang kanyang anak, mapupunta sa kanilang pamilya ang pwesto at mabubuhay naman si Grace. Gusto ni Faith na tanggapin nito ang alok, ngunit nagduda si Grace at tinanong kung ano ang kapalit ng pagpapakasal sa pamilya. Sinabi ni Chensing na kapag nagpakasal siya, magiging bahagi siya ng kulto kaya kailangan niyang sumali sa lahat ng ritual na nangangahulog ang papatay siya ng mga inosenteng tao. Mariing tinanggihan naman ni Grace ang alok at sa sandaling iyon, dumating si Ignacio at nagpaputok ng baril. Habang umiiwas ang magkapatid, kinuha ni Chensing ang kanyang espada at pumagit na sa pagitan ni na Ignacio at ng magkapatid dahil alam niya na hindi siya kayang patayin nito dahil sa patakaran. Sa sandaling iyon, patuloy niyang kinukumbinsi si Grace na tanggapin na ang alok o mapipilitan itong patayin siya. Naubusan na ng bala si Ignacio at nagsimulang lumapit. Ibinato ni Faith ang ilang chips kay Chensing upang madistract ito dahil doon inatake ni Grace si Chensing at pinatumba ito dahilan para maitulak niya ang sarili at maipasok ang espada ng direkta sa leeg ni Ignacio.
Natigilan si Chensing at agad niyang inalis ang espada. Ngunit huli na ang lahat, bumagsak si Ignacio at namatay. Ilang segundo lang ang lumipas, bigla ring sumabog si Chensing at natalsikan ng dugo ang magkapatid. At sa council room ay sumabog din ang anak nitong si Chung Fu. Pagkatapos, kinuha ni Faith ang espada at nagpatuloy silang maglakad. Tinanong niya si Grace kung bakit tinanggihan nito ang deal. Ipinaliwanag ni Grace na ayaw niyang ubusin ang buong buhay niya sa pagpatay ng tao. Dagdag pa niya, ayaw niyang mag-take ng risk dahil nung isang beses niyang sinubukan, lumipat siya sa New York at nawala ang kanyang kapatid. Sinabi ni Faith na hindi siya nawala kundi iniwan siya nito. Dahil dito, napuno ng emosyon si Grace at tuluyang nabunyag ang nakaraan nilang dalawa. Lumaki sila sa foster care at nang mag-18 si Grace, nakatanggap siya ng isang once-in-a-lifetime scholarship. 15 taong gulang pa lang noon si Faith at gusto niyang maging legal guardian si Grace. Ngunit hindi kaya ni Grace na alagaan ang isang minor de edad. Ang plano ni Grace ay balikan si Faith pagkatapos niyang makagraduate. Ngunit hindi kailanman napatawad ni Faith ang kanyang pag-alis. Nagsimula silang magtalo at iginiit ni Grace na maayos naman ang kanilang foster parents noon kaya inisip niya na mas ligtas si Faith doon. Ngunit nanindigan si Faith na iniwan pa rin siya nito. Sarkastikong humingi naman ng paumanhin si Grace at sinabing masaya siya na perpekto ang naging buhay ni Faith. Ngunit biglang napaluha si Faith at inamin na nagpapanggap lamang siya na maayos na ang kanyang buhay. Dahil lang totoo, hindi siya nakatira sa New York at nagtatrabaho lamang siya bilang hostess. Sa pagkakataong iyon, pareho nilang inasar ang isa't isa tungkol sa kanilang mga walang kwentang buhay. Pagkatapos, tumawag muli sila sa 911, ngunit si Titus ang sumagot. Sinabi nito na pumunta sila sa gate dahil paparating na ang mga pulis. Tumakbo naman ang kambal papunta sa gate. Akala nila ay naroon ang magkapatid, ngunit nagulat sila nang biglang sumulpot ang mga babae mula sa likuran. Hinampas ni Faith si Titus gamit ang espada habang kinuha naman ni Grace ang baril ni Ursula. Lumalabas na nakilala nila ang mga boses nito sa telepono mula pa sa simula kaya't inutusan nila ang mga ito na buksan na ang gate. Tumanggi naman si Titus na gawin ito at ininsulto pa sila kaya muli siyang sinaktan ni Faith. Sinabihan ni Grace si Ursula na makipagtulungan kung ayaw niyang mamatay si Titus. Ngunit mabubunyag na wala itong pakialam kahit mamatay pa ang kanyang kapatid. Sinubukan ni Titus na pag-awayin ng magkapatid ngunit naabala sila sa tunog ng paparating na sasakyan. Mabilis na naagaw ni Titus si Faith at nahuli ito habang nakipag-agawan naman si Ursula ng baril kay Grace. Dumating ang sasakyan na minamaneho ni Martina na walang pakialam sa lahat at dire-diretsyong binangga ang gate upang makatakas. Tinamaan ni Faith si Titus sa ulo para makawala at tumakbo, ngunit natigilan siya dahil nag-aalala siya para sa kanyang kapatid. Patuloy na sinabihan siya ni Grace na tumakbo na habang binubugbog siya ni Ursula at sinaksak sa balikat gamit ang malaking pako. Bago pa nito mapatay si Grace, itinulak siya ni Faith at napabagsak dahilan para mawalan ito ng malay. Pagkatapos, sumakay ang magkapatid sa golf cart at tumakas. Sa council room, sinabi ni Madu na gusto niyang sumali sa laro, ngunit ipinaalala ng abogado na buhay pa si Martina at siya pa rin ang pinuno ng pamilya, kaya kontrolado pa rin nito ang lahat ng ari-arian ni Madu. Ilang sandali pa, dumating sa kwarto si Francesca at pumirma sa aklat upang kunin ang posisyon ng kanyang yumaong ama. Samantala, pagdating ng magkapatid sa mansyon, dahan-dahang inalis ni Grace ang pako mula sa kanyang sugat habang tinitiis ang sakit. Kinuha naman ni Faith ang mga iniwang bag ng mga bisita at nakakita siya ng pepper spray at ilang gamot. Nagalit sa kanya si Grace dahil hindi siya umalis noong may pagkakataon pa at muling nabuksan ng issue tungkol sa pag-iwan niya dito. Dahil dito, mas lalo silang nagtalo at sinabi ni Grace na tama lang ang ginawa niyang pag-alis noon. Nasaktan si Faith sa mga sinabi nito kaya nilayasan niya ang kanyang kapatid. Si Grace naman ay uminom ng gamot kasabay ng alak bago tuluyang bumigay sa emosyon. Ilang sandali pa, nagdesisyon si Grace na sundan ng kapatid, ngunit hinarang naman siya ni Francesca at nagpaputok ng rocket launcher. Ngunit dahil kamote siya, mali ang pagkakahawak niya rito kaya sumabog ang rocket sa kabilang kwarto.
Sinubukan pa rin itong umatake ng direkta, ngunit ginamit ni Grace ang pepper spray sa kanyang mukha. Nagawa namang maagaw ito ni Francesca at na-sprayan niya rin sa mukha si Grace, kaya pareho silang pansamantalang nabulag at nagsuntukan sa hangin. Si Grace ay nakakuha ng cake topper, ngunit aksidente niyang nasaksak ang isang human-sized na larawan. Dahil parehong bulag pa rin sa pepper spray, paulit-ulit na nagkabanggaan at nabunggo ang dalawang babae sa iba't ibang bagay sa paligid. Nahanap ni Grace ang tubig at hinugasan ang kanyang mga mata, kaya unti-unti siyang nakakita muli. Pagkatapos ay nagkaroon na naman sila ng matinding labanan. Sa huli, nakadampot si Grace ng isang piano at ipinalo niya ito kay Francesca na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang malay. Samantala sa hallway, nagpasya si Faith na bumalik, ngunit nakasalubong niya si Titus. Nagawa siya nitong mapabagsak, pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan si Grace. Sinabi ni Faith na wala na ito, ngunit hindi naniwala si Titus at sinuntok siya nito sa ulo. Tinangkang lumaban ni Faith, ngunit itinulak at hinihagis lang siya ni Titus. At nang akmang papatayin na siya ni Titus, dumating si Ursula at sinubukan siyang pigilan nito. Ngunit sa unang pagkakataon, sinampal siya ni Titus. Kinumbinsi naman ni Ursula ang kapatid na huminto na dahil magagamit nila si Faith para makuha si Grace. Samantala sa gate, hinahanap ni Grace ang kanyang kapatid, ngunit biglang tumunog ang mga speaker at sinabi ni Titus na hawak nila si Faith, kaya kung hindi siya babalik sa loob ng 10 minuto ay papatayin nila ito. Sinabihan naman ni Faith si Grace na umalis na lang bago pinutol ni Titus ang tawag. Sa pagkakataong iyon, napuno na si Grace. Napansin niya ang isang guardhouse na may baril sa loob at sinira niya ito at kinuha ang mahabang baril. Pagbalik niya sa mansyon, naghihintay si Francesca, ngunit madali niya itong napatay gamit ang kanyang baril. Narinig ni Felipe ang ingay, kaya pumirma siya sa aklat at tumakbo palayo. Nakita naman ni Grace si Mado, ngunit nagpaliwanag ito na hindi na siya kasali sa laro. Pagkatapos, binaril ni Grace ang pinto ng council at pumasok. Tinanong niya kung nasaan si Faith. Sinabi naman ni Kip na wala siyang alam. Sa mga sandaling iyon, bumalik si Felipe na may dalang 2 baril at nagpaputok. Mabilis na tumakas si Grace at nagtago sa kusina, ngunit napagtanto niya na ubos na ang kanyang bala. Kaya nagtago siya sa loob ng cold room. Ilang sandali pa, binasag ni Titus ang bintana at idinikit ang mukha ni Faith dito habang nagbabantang papatayin ito. Ngunit sa desperadong sitwasyon, sinabi ni Grace kay Titus na pakakasalan siya nito upang matapos na ang laro at kinumpirma ng abogado na pwedeng mangyari iyon sa kanilang batas. Kaya tinanggap ni Titus ang alok, lumabas si Grace at niyakap si Faith at sa wakas ay nagkapatawaran ang magkapatid. Pagkatapos, nilinis sila ng mga servant at binigyan ng malinis na damit. Ilang sandali pa, kinausap ni Ursula si Grace at sinabi niya na hindi niya kailanman gustong saktan ito, ngunit kailangan niyang sundin ang mga patakaran. Inamin din niya na natatakot siya dahil nawalan na ng kontrol si Titus, kaya nais niyang makipagtulungan kay Grace para mapigilan ito. Ngunit sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Dumating si Titus at inatake nito si Ursula. Sinakal niya ito at sinabi na walang patakaran ang nagbabawal na pumatay ng sariling pamilya bago niya binali ang leheg nito at pinatay. Makalipas ang ilang sandali, dinala si Grace sa basement kung saan naghihintay ang mga nakakatakot na kulto. Binuksan ng abogado ang isang malaking buta sa sahig habang sinisimulan ang seremonya at may inihandang kambing para isakripisyo. Nagpatak ng dugo sina Titus at Grace sa isang maliit na mangkok. Hinalo ito ng abogado at ginawang tinta sa ballpen upang pirmahan nila ang isang kasunduan. Pagkatapos magpalitan ng ilang salita, opisyal na ikinasal ang dalawa at hinalikan siya ni Titus. Dito ay inanunsyo ng abogado na ang high seat ay kay Titus at kinuha nito ang master ring. Habang nagdiriwang ang lahat, biglang kinuha ni Grace ang ballpen at sinaksak si Titus sa leeg at sunod-sunod niya itong sinaksak sa dibdib. Kinuha ni Grace ang master ring habang sinasabi sa lahat na hindi labag sa mga patakaran ang pagpatay sa sariling pamilya. Pagkatapos ay sinipa ni Faith si Titus pababa sa butas at nalaglag diretso sa isang sungay.
Pagkatapos, isinuot ni Grace ang master ring at pinaluhod niya sa lupa ang lahat. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang tuluyang kumalas sa organisasyon. Ipinaliwanag ng abogado na ang susunod na leader ay ang sino mang makakahawak ng singsing pagsapit ng madaling araw at sa mga sandaling iyon ay 3 minuto na lamang ang nalalabi. Ibinato naman ni Grace ang singsing sa hukay na puno ng mga bangkay at walang pag-aalinlangang tumalon si Felipe. Sumunod na rin ang iba pang kulto at maging ang mga tagapaglingkod kaya nagkagulo at nagpatayan sila para sa singsing. Ilang sandali pa, iniwan ni na Grace at Faith ang abogado habang si Grace ay naghulog pa ng kutsilyo sa hukay upang lalong magkagulo ang labanan. Nang tuluyang sumapit ang madaling araw, biglang sumabog ang lahat ng nasa hukay at nagdulot ito ng malawak na pagtilamsik ng dugo sa paligid. Sa isang sulok, biglang lumabas si Mado na masayang masaya. Matagal na pala siyang nagtatago sa hagdan. Lumapit siya sa magkapatid, ngunit bigla din siyang sumabog. Pagkatapos, makikita ang isang anyo na parang multo sa itaas ng altar. Matapos yun, nagdesisyon ng magkapatid na umalis na. Kinuha nila ang kambing at sabay na lumayo, handang magsimula ng panibagong buhay ng magkasama. Ang moral lesson ng kwentong ito ay parang hindi rin nalalayo ang mga kultong ito sa mga buhayang politiko sa Pilipinas. Mga ganid sa pera at kapangyarihan. Aray ko. Oops, teka lang kaibigan. Kung nais mong mapanood ang part 1 ng movie ay narito na, ipagpatuloy mo lang ang panonood ng video. Good luck. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Ready or Not. This is a game! Nagsimula ang kwento noong 1981 sa loob ng Ledomas Mansion. Makikita ang 2 batang magkapatid na si Daniel at Alex na hinahabol ang isang lalaki na nagngangalang Charles. Itinago ni Daniel si Alex sa loob ng isang aparador at siya mismo ang humarap kay Charles. Samantala, si Charles na asawa ng kanyang tiyahin na si Helen ay nagmamakaawang tulungan siya. Makikita na sugatan ito at may mga taong gustong pumatay sa kanya. Ngunit sa halip na tumulong, sumigaw si Daniel at isinumbong ang kanyang kinaroroonan na nagdala sa isang malagim na kapalaran para kay Charles. Lumipas ang 30 taon, ikakasal na si Alex kay Grace. Makikita si Grace na nagsasanay na ng kanyang wedding vows sa harap ng salamin. At upang pakalmahin ang kanyang kaba, siya ay nagsindi ng sigarilyo. Ilang sandali pa, dumating ang kanyang mapapangasawa na si Alex. Pinagmamasdan ang kanyang pamilya sa labas habang pabirong kinukwento ang mga ito. Para kay Alex, kakaiba at medyo nakakakilabot ang kanyang pamilya. Pero para kay Grace, gusto niyang matanggap siya ng mga ito. Ilang sandali pa, pumasok naman si Daniel, ang kuya ni Alex, upang sunduin ito. Bago umalis, seryosong sinabi ni Daniel kay Grace na may pagkakataon pa siyang tumakas mula sa kanilang pamilya. Ngunit binaliwala rin niya ang ideyang iyon at tuluyan na itong umalis. Nang umalis si Daniel, muling inalok ni Alex si Grace ng pagkakataong umalis, ngunit inakala ito ni Grace na biro lamang at tiniyak niyang buo ang kanyang loob na papakasalan ito. Sa gitna ng kanilang wedding photos, sinabi ng ama ni Alex na si Tony ang kanyang hindi pagsang-ayon, lalo na sa 2 taon na pagkawala ni na Alex at Grace. Sa kabilang banda, hindi maganda ang tingin ng kanilang tiyahin na si Helen kay Grace, habang si Charity naman, ang asawa ni Daniel, ay halatang hindi rin pabor para sa kanya. Ilang sandali pa, nilapitan ni Grace si Becky, ang ina ni Alex. Ramdam nito ang kanyang kaba, kaya sinubukan siya nitong pakalmahin. Ikinwento nitong naranasan din niya ang parehong paghusga noong siya ay bagong pasok sa pamilya. Sa kabila ng tensyon, naging maayos ang kasal. Masayang masaya ang bagong kasal habang sila'y naglalakad sa aisle na tila walang anumang problema. Kinagabihan, habang naglalambingan sina Grace at Alex sa kwarto, bigla namang naputol ang kanilang sandali nang mapansin na pinagmamasdan pala sila ni Helen sa sulok. Malamig nitong sinabi na hinihintay na sila ng buong pamilya. Nang muli silang mapag-isa, ibinunyag ni Alex ang tradisyon ng kanilang pamilya. Dahil sa yaman na nagmula sa paggawa ng board games at baraha, kinakailangan nilang maglaro tuwing hating gabi sa tuwing may bagong miyembro na papasok sa pamilya Ledomas. Ang larong lalaroin
ay nakadepende sa barahang mabubunot. Ngunit para kay Grace, kahit kakaiba man ito, ay determinado pa rin siyang manalo. Sa dining room, lihim na sinabi ni Alex sa kanyang ama na balak niyang ilayo si Grace sa pamilya kinabukasan at hindi na ipapaalam dito ang kanilang mga sikreto. Samantala, makikitang nag-iikot si Grace sa mansyon habang papunta sa music room. Doon, sinalubong siya ni Becky na may mainit na pagtanggap. Nag-usap sina Grace at Becky tungkol sa kanyang nakaraan, kung paano siya lumaki sa foster family at kung gaano niya pinangarap na magkaroon ng isang permanenteng pamilya. Sinabi rin ni Grace na noong una ay ayaw ni Alex na ituloy ang kasal, ngunit nakita nito kung gaano kahalaga ang kasal para sa kanya. Dahil dito, nagpasalamat si Becky kay Grace dahil nakikita niya ang mabuting epekto nito sa kanyang anak, kaya pinakiusapan nito si Grace na manatili sila sa kanilang pamilya. Samantala, nag-aalala naman si Alex sa maaaring sabihin ng kanyang ina, kaya agad niyang hinila palayo si Grace. Napansin naman ni Grace ang kakaibang kaba ni Alex at doon nagsimulang pumasok ang pag-aalala sa kanyang isipan. Ilang sandali pa, tumating ang kapatid ni Alex na si Emily, isa itong adik, kasama ang kanyang asawa na si Fitch at ang kanilang mga anak na sina Georgie at Gabe. Tuwang-tuwa si Emily na makilala si Grace, ngunit agad itong pinutol ni Helen, halatang hindi pa rin ito sang-ayon. Pagkatapos, dinala ng pamilya si Grace sa game room, isang silid na puno ng mga sandatang panghunting at mga nakadisplay na hayop. Dito, sinimulan ni Tony ang kwento ng pinagmulan ng yaman ng pamilyang Ledomas. Ayon dito, ang kanilang ninuno na si Victor ay isang mandaragat na hinamon ng isang misteryosong kolektor ng antik na si Mr. Lebel na lutasin ang isang puzzle box. Kapag nagtagumpay siya ay popondohan nito ang anumang negosyong nais nitong itayo. Nalutas ni Victor ang puzzle at ginamit ang perang nakuha upang itayo ang kanilang gaming empire. Simula noon, naging tradisyon na ng pamilya na hayaan ng kahon na pumili ng laro bilang paraan ng pagtanggap sa bagong miyembro ng pamilya. Pagkatapos, ibinigay ni Tony ang kahon kay Grace at sinabing pumili ng isang baraha. Dahan-dahang kumuha si Grace at malinaw niyang binasa ang pangalan ng laro. Ito ay hide and seek. Biglang natahimik ang buong silid at sa gitna ng katahimikan, makikita ang matinding takot sa mukha ni Alex. Para simulan ng laro, kailangang magtago ni Grace mula sa buong pamilya hanggang sa sumikat ang araw. Palihim naman siyang binulungan ni Alex na magkita sila sa kanilang kwarto. Tumanggi naman si Grace dahil para sa kanya laro lang ito at gusto niya itong seryosohin. Pagkatapos, isa-isang pinatay ang mga CCTV at isinara ang lahat ng pinto at bintana. Samantala, ang butler ng pamilya na si Stevens ay nagpatugtog ng isang lumang plaka, hudyat ng pagsisimula ng laro, habang naghahanap si Grace ng kanyang pagtataguan. Lingid sa kanyang kaalaman, ang buong pamilya ay nagsisimula ng maghanda, armado ng iba't ibang sandatang panghunting habang inihintay ang pagtatapos ng countdown. Nakakita naman si Grace ng isang cabinet at doon siya nagtago. Pinayuhan naman ni Becky si Alex na manatili lamang sa loob ng kwarto habang kitang-kita ang pag-aalala nito sa kanyang asawa. Pagkatapos ay iniwanan nila si Alex sa game room habang binabantayan ni Charity ang pinto. Ngunit hindi mapakali si Alex, kaya palihim siyang dumaan sa mga daanan ng mga katulong upang hanapin si Grace, at nang bumalik si Charity, wala na si Alex sa silid. Habang nagsisimula na ang paghahunting, nahihirapan naman si Fitch sa paggamit ng kanyang crossbow dahil sa kaba, nagpaalam muna siya na pumunta sa banyo. Samantala, si Grace ay mabilis na nainip sa kanyang pinagtataguan kaya't lumabas ito mula roon. Ngunit habang ginagawa ito, sumabit ang kanyang wedding dress dahilan upang mapunit ito. Sa sandaling iyon, bigla niyang narinig ang isa sa mga katulong. Ito ay si Clara na hinahanap si Georgie. Agad namang nagtago si Grace, pilit na hindi nagpapakita. Sa puntong ito, hindi pa rin niya alam na hindi na ito basta laro. Ilang sandali pa, biglang may humawak kay Grace mula sa likuran. Walang iba kundi si Alex. Agad siyang hinila nito upang magtago sa likod ng kama. Pumasok naman si Clara sa kwarto. Iniisip na doon nagtatago si Georgie. Nang may marinig itong ingay sa labas, sumilip ito sa may pintuan at sa isang iglap, isang bala ang tumama dito. Nagmadaling pumasok si Emily at tuwang-tuwa. Inakala niya na si Grace ang kanyang nabaril.
Nagdatingan ang ibang pamilya. Nagalit naman sina Tony, Daniel, Becky at Helen nang makita ang nangyari. Dahil hindi si Grace ang tinamaan, kundi ang isa sa mga katulong. Habang nagtatago, hindi makapaniwala si Grace na narinig na usapan ng pamilya tungkol sa isang ritual at ang kailangan nila ay makuha ang buhay ng bride. Pagkaalis ng mga ito, dali-daling hinila ni Grace si Alex upang tumakas. Halos hindi pa rin makapaniwala si Grace sa mga nangyayari, gulong-gulo at nanginginig sa takot. Dumaan sila sa mga lihim na daanan ng mga katulong at sa wakas nakalayo sila sa panganib. Si Grace ay nanginginig sa takot habang dahan-dahan itong isinusuot ang kanyang sapatos. Doon, ibinunyag ni Alex ang katotohanan dahil ang nakuha niyang baraha ay ang tanging bad card at ayon sa tradisyon may kakilakilabot na mangyayari sa pamilya kung hindi nila iaalay si Grace bilang sakripisyo. Galit na galit si Grace, pakiramdam niya ay alam ni Alex ang kapahamakan na naghihintay sa kanya, ngunit iginiit ni Alex na wala siyang ideya at hindi niya akalain na mangyayari ito. Samantala, si Fitch na nasa banyo ay naririnig ang kanilang usapan mula sa ventilation, ngunit mas pinili nitong manood ng video kung paano gumamit ng crossbow. Ipinagpatuloy naman ni Alex ang kanyang paliwanag, kung hindi nila susundin ang ritual, maaari silang mamatay, tulad na nangyari sa kanyang tiyuhin at pinsan matapos silang ikasal at hindi naglaro. Aminado si Alex, natatakot siya na baka mawala si Grace kung sasabihin niya dito ang totoo. Matapos ipahayag ang kanyang pagmamahal, sinabi niya kay Grace ang isang plano. Maghihintay ito sa service kitchen habang pupunta naman siya sa security room upang i-unlock ang lahat ng pinto. Nang sila ay maghiwalay, pinunit ni Grace ang laylayan ng kanyang wedding dress upang mas makagalaw siya ng mas mabilis. Ilang sandali pa, napunta siya sa pagitan ng dalawang pinto at hindi niya alam kung alin dito ang patungo sa kusina. Sa kabilang banda, bit-bit ni na Tony at Daniel ang bangkay ni Clara at eksaktong sa sandaling iyon, napadaan naman si Grace sa likuran nila. Agad naman siyang tumakbo palayo, ngunit sa kabilang dulo, sinalubong siya ni Emily na halos wala sa sarili na nagpaputok ng baril, ngunit ni isa ay walang tumama. Nakataka si Grace papunta sa study room. Sinubukan niyang gamitin ang telepono, ngunit patay ang linya nito. Ilang sandali pa, may narinig siyang ingay, kaya agad siyang nagtago at doon pumasok naman si Daniel. Nanigas si Grace sa takot, ngunit sa halip na habulin siya, tahimik lang na uminom ito ng alak. Pagkatapos, binigyan niya si Grace ng 10 segundo upang tumakas bago niya ipinaalam sa pamilya ang kanyang kinaroroonan. Walang pag-aalinlangang tumakbo si Grace habang binibilang naman ni Daniel ang oras. Nang matapos ang bilang, ibinunyag ni Daniel kung nasaan siya. Nadismaya naman si Charity sa ginawa ng kanyang asawa na para bang sinadya nito na pabayaang makatakas si Grace. Kinwestiyon ni Daniel ang moralidad ng kanyang asawa, ngunit ipinaalala ni Charity ang kanyang nakaraan na mas pipiliin niyang mamatay kaysa mawala ang buhay na meron siya ngayon. Dumating ang buong pamilya at hindi maitago ni Daniel ang kanyang pagkasuklam sa paraan ng kanilang pagtrato sa sitwasyon na para bang normal lang ang lahat ng nangyayari. Nang mapansin ni Emily na nawawala ang kanyang baril, inalok naman ni Fitch ang kanyang crossbow. Sa sandaling iyon, isang kasambahay na si Tina ang biglang tumating at nagsabi na nakita niya si Grace, ngunit biglang nakalabit ni Emily ang crossbow na si Tina naman ang tinamaan. Nagulat ang lahat. Sinabi naman ni Helen na ipagpatuloy na nila ang kanilang paghahanap, ngunit naputol ang kanyang pagsasalita dahil sa ungol ni Tina sa tinamong sugat. Sa inis, hinataw niya ng palakol ang kawawang kasambahay at tuluyan na itong pinatahimik. Pagkatapos, iminungkahi ni Becky na gamitin na lang ang mga kamera upang mahanap si Grace. Sumang-ayon naman ng iba, ngunit si Helen nananatiling matigas. Gusto niyang sundin ang tradisyon kahit ano pa ang mangyari. Nagtalo ang pamilya bago tuluyang nagdesisyon na gamitin na ang kamera upang hanapin sina Grace at Alex. Pumasok naman si Grace sa game room at kumuha ng shotgun at mga bala nang makita niya ang sarili sa salamin na bahala siya sa kung ano ang kanyang kinahinatnan. Samantala, nakarating si Alex sa security room kasabay ng pagpasok ni Grace sa service kitchen. Nang mapansin niya na nakalak pa rin ang pinto, sinubukan niya itong barilin upang mabuksan, ngunit wala itong bala.
Sa sandaling iyon, may narinig siyang sumisipol na papalapit kaya agad siyang nagtago. Samantala, napansin ni Daniel na muling nakaon ang mga kamera at naghinala siya na si Alex ang may kagagawan nito. Samantala, sa kusina, makikita si Stevens na abala sa paghahanda ng tsaa. Marahang gumapang si Grace upang makaiwas dito habang tahimik na nilalagyan niya ng bala ang kanyang shotgun. Isinara niya ito ng may mahinang tunog kasabay ng pag-awit ni Stevens at pag-ugong ng takore. Nang mga oras na iyon, bigla namang na-disable ang lock ng pinto na nagpa-alerto sa kanilang dalawa. Wala nang nagawa si Grace kundi lumabas sa kanyang pinagtataguan at itinutok ang baril kay Stevens at inutusang palabasin siya. Kinalapit niya ang baril, ngunit napag-alaman niya na peke lamang ang bala nito. Sa kanyang desperasyon, inihagis ni Grace ang takuri sa mukha ni Stevens. Gumanti naman si Stevens gamit ang kutsilyo sa kusina upang harangin siya, kaya napilitan si Grace na maghanap ng ibang paraan upang makatakas. Samantala sa security room, winasak ni Alex ang mga kontrol gamit ang isang fire extinguisher, eksaktong pagpasok ng kanyang ama. Sinakal ni Alex si Tony habang binabantaan itong pakawalan si Grace. Pinakalma naman ni Daniel ang kanyang kapatid na nagbigay ng pagkakataon kay Tony upang hampasin sa likod si Alex. Sa ibang eksena, narinig ni Grace sina Tony at Daniel mula sa malayo, kaya agad niyang binuksan ang isang cabinet upang magtago. Ngunit laking gulat niya nang makita ang huling katulong na si Dora sa loob. Siniguro ni Grace sa kanya na hindi siya ang hinahanap ng pamilya. Ngunit sa halip na tulungan siyang magtago, sumigaw si Dora upang ipaalam sa pamilya kung nasaan si Grace. Pagkatapos ay hindi sinasadyang napindot ng kamay nito ang isang buton, dahilan upang ito'y umandar at magsara. Sa kabila ng desperadong pagtatangka ni Grace na iligtas siya, naipit si Dora sa loob nito. Samantala sa kwarto, ipinosas ni Tony si Alex sa kama. Ilang sandali pa, dumating si Stevens at ibinalita nito na bukas na ang mga bintana at pinto at patay na rin si Dora. Tuluyan naman nagalit si Tony sa balitang iyon. Sa labas ng bintana, tahimik na nakikinig si Grace habang wala na ang iba. Narinig niya na sinisisi ni Helen si Tony, sinasabing kasalanan nito kung bakit naligaw ng landas si Alex. Iginiit ni Tony na matagal na kinasusuklaman ni Alex ang kanilang pamilya, ngunit naniniwala si Helen na natatakot lamang si Alex sa tunay nitong pagkatao. Ikinuwento rin ni Helen ang kanyang pagsisisi na sana ay hindi na niya sinubukang iligtas ang kanyang asawa at siya na lamang ang tumapos dito noon. Malalaman din na si Alex lamang ang nakakita kay Mr. LaBelle noong siya ay bata pa, kaya naniniwala si Helen na siya ang nakatakdang mamuno sa kanilang pamilya balang araw at sa huli ipagkakanulo rin niya si Grace. Sa ibaba, abala naman si Fitch sa pakikipag-usap sa kanyang kaibigan sa telepono nang biglang bumagsak si Grace at lumitaw sa bintana sa likuran niya, ngunit hindi niya ito napansin. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakalabas ng bahay si Grace at tumakbo sa daan ng dating nagpasaya sa kanya. Dumiretso siya sa gate, ngunit bigla siyang napahinto nang may nakita siyang isang tao sa labas na may hawak na flashlight. Nagtago si Grace sa loob ng kamalig bago pa man siya mapansin ng taong iyon. Tahimik siyang naghintay at nakahinga siya ng maluwag nang makita na si Georgie lamang iyon. Lumapit siya sa bata, ngunit bigla siyang binaril nito at tinamahan ng kanyang kamay. Pinigil ni Grace ang kanyang sigaw bago niya sinampal ng malakas si Georgie dahilan upang mawalan ito ng malay. Sa sandaling iyon, nagulat si Grace sa isang kambing kaya't siya'y natisod at nahulog sa isang hukay, isang lugar kung saan itinatapon ang mga bangkay ng mga nakaraang sakripisyo. Sa kabila ng sugatang kamay, pilit siyang umakyat sa isang hagdan, ngunit lalo niyang nasugatan ang sarili nang matusok ang kanyang kamay sa isang pako. Ilang sandali pa, nakalabas siya ng kamalig at nagtatakbo palabas ng mansyon. Samantala, habang naninigarilyo sa labas, napansin ni Charity si Grace na tumatakbo. Pinaputokan niya ito, ngunit hindi tumama. Agad siyang pumasok sa loob at ipinaalam kay Stevens kung nasaan si Grace. Nakarating naman si Grace sa bakod, ngunit hindi niya ito maakyat dahil sa kanyang mga sugat. Sa di kalayuan, may isang sasakyang dumaraan. Desperadong sumiksik si Grace sa pagitan ng bakod at nakiusap sa dumadaang driver na tulungan siya, ngunit hindi siya pinansin nito at tuluyang umalis.
Maya-maya, may isa pang sasakyan ang paparating mula sa mansyon ng Ledomas kaya agad siyang nagtago sa kagubatan. Samantala, iniulat ni Stevens na nakalabas na si Grace. Nagbiro naman si Daniel tungkol sa sitwasyon, bagay na ikinagalit ng kanyang ama. Ipinaalala ni Tony sa kanya na kapag nabuhay si Grace hanggang umaga, silang lahat ay mamamatay tulad ng nangyari sa isa pang pamilya na nabigong tuparin ang kasunduan kay Mr. Levale. Sa ibang eksena, pilit na kumakawala si Alex mula sa posas sa pamamagitan ng pagkiskis nito sa kahoy hanggang sa mapalaya nito ang sarili. Samantala, makikita naman sina Emily at Daniel na itinatapon ang mga bangkay ng mga katulong sa hukay. Labis ang pagod at nagsisisi sa kanilang mga ginagawa. Sinabi ni Daniel na marahil ay nararapat lang na mamatay ang kanilang pamilya. Ngunit tumutol si Emily, iginiit na hindi dapat madamay ang kanyang mga anak. Sa sandaling iyon, natagpuan nila si Georgie sa isang sulok at sinabing binaril niya si Grace dahil iyon ang ginagawa ng lahat. Natuwa naman si Emily sa ginawa ng kanyang anak at sinabing proud na proud siya dito. Samantala sa kagubatan, natagpuan ni Steven si Grace at hinabol niya ito at pinabagsak. Ngunit tumanggi si Grace na sumuko, sinakal niya si Stevens hanggang sa ito'y mawalan ng malay. Agad niyang kinuha ang sasakyan upang makatakas, ngunit hindi niya napansin na buhay pa pala si Stevens. Sa loob ng kotse, tumawag si Grace sa Vehicle Assistance Company upang humingi ng tulong. Ngunit nauna na palang nai-report na ang sasakyan ay nakarnap. Pagkatapos ay biglang nag-shutdown ang voice agent ng sasakyan. Biglang tumigil ang kotse sa gitna ng kalsada dahilan upang maabutan siya ni Stevens at maturukan ng pampatulog. Ilang sandali pa ay nagising si Grace sa loob ng sasakyan. Habang si Stevens ay nagmamaneho, tumawag siya sa pamamagitan ng video call sa pamilya Ledomas na tuwang-tuwa nang malaman na ibabalik na si Grace sa mansyon. Dahil dito, nilakasan ni Stevens ang radyo bilang selebrasyon. Lingid sa kanyang kaalaman, nagkamalay na si Grace sa kanyang likuran kaya hindi niya narinig ang mga babala ng pamilya Ledomas. Sinipa ni Grace ang kanyang mukha dahilan upang mawalan ito ng kontrol at mabangga ang sasakyan. Gumapang palabas si Grace mula sa tumaob na kotse, ngunit sa mga sandaling iyon natagpuan siya ni Daniel. Inamin nito na gusto niya si Grace, ngunit hindi niya kayang isakripisyo ang buong pamilya para sa kanya. Pagkatapos ay pinatulog niya si Grace sa pamamagitan ng pagpalo gamit ang baril. Saka tinawag ang kanyang ama upang lumabas mula sa pinagtataguan nito. Samantala, nakaposas pa rin si Alex nang puntahan siya ng kanyang ina. Sinabi nito na nahuli na nila si Grace. Ipinahayag ni Becky ang kanyang pag-aalinlangan at ayaw niya sanang saktan si Grace. Ngunit mas mahalaga pa rin sa kanya ang kanyang pamilya. Iginiit ni Alex na hindi totoo ang sumpa. Sarkastikong tumawa naman si Becky at sinabi na kung hindi siya naniniwala rito ay hindi niya hahayaang makabunot ng baraha si Grace. Ipinaliwanag ni Alex sa kanyang ina na iniwan niya ang pamilya noon dahil napagod na siya sa malulupit nilang tradisyon. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal kay Grace at sinabing ito ang pipiliin niya kaysa sa kanyang pamilya. Ngunit hindi naniniwala si Becky sa kanyang sinabi. Samantala, nagising si Grace na nakahiga sa isang altar ng sakripisyo habang si Tony ay binabanggit ang isang ritual sa ibabaw niya. Ibinigay ni Daniel sa kanyang ama ang alak para sa ritual at ipinasa ito sa buong pamilya upang inumin. Makikitang sumisigaw naman si Grace habang pinapanood si Tony na itinaas ang patalim upang siya'y saksakin. Ngunit bago pa ito mangyari, biglang nagsuka ng dugo si Tony at ang iba pa. Sa sandaling iyon, mabilis na pinalaya ni Daniel si Grace kasabay nito ang tuluyang pagkakatanggal ni Alex mula sa kanyang mga posas. Nagtago sina Daniel at Grace, ngunit natagpuan sila ni Charity habang nakatutok ang baril sa kanila. Walang pag-aatubili, binaril ni Charity ang sarili niyang asawa. Nagngingit-ngit naman si Grace sa galit, agad niyang inagaw ang baril at hinampas si Charity sa ulo. Pagkatapos, agad siyang lumapit kay Daniel upang tulungan ito, ngunit iginit nitong umalis na siya. Nang magharap muli, sina Grace at Tony ay wala na siyang takot. Dinampot nito ang isang lampara at hinampas niya ito sa ulo, dahilan upang mawalan ito ng malay. Kasabay nito, nahulog ang lampara at nasunog ang mga kortina.
Sa sandaling iyon, binaril naman ni Becky si Grace ng pana, ngunit sumablay ito. Sa kabilang banda, nadatnan ni Alex si Daniel na naghihingalo sa sahig, nakikiusap na kailangan pa rin niya ang kanyang kapatid. Umupo si Alex sa tabi ng bangkay ni Daniel at labis na nagdalamhati. Samantala, sinakal ni Becky si Grace. Sa gitna ng pakikipaglaban, nahila ni Grace ang mantel ng mesa, dahilan upang mahulog ang isang maliit na box. Nawalan ng kontrol si Becky. Gumanti si Grace at paulit-ulit nang hinampas si Becky gamit ang maliit na box. Sa oras na iyon, tumigil lamang siya nang tawagin siya ni Alex. Hindi ito makapaniwala sa nasaksihan nang makita ang katawan ng kanyang ina na duguan. Hindi na sigurado si Grace kung kakampihan pa ba siya ni Alex. Dahan-dahan siyang umatras palayo sa kanyang asawa. Umiiyak si Alex habang sinasabing patay na ang kanyang kapatid. Tinanong nito si Grace kung mananatili pa ba ito sa kanya matapos ang lahat na nangyari. Ngunit hindi siya sinagot nito. Hinawakan ni Alex ang kanyang muka at sa sandaling iyon ay nakaramdam ng kaunting ginhawa si Grace. Ngunit bigla nitong hinigpitan ang hawak nito sa ulo ni Grace na tila nakapagpasya na siya. Hinablot niya si Grace at tinawag ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay sa isang dumating ang mga natitirang miyembro ng pamilya. Habang nagluluksa sina Emily at Tony sa pagkamatay ni Becky, sinabi ni Helen na ipagpatuloy na ang ritual. Sa harap ng dalawang bata, pinigilan ng mga matatanda si Grace. Makikita na nakatayo si Alex sa ibabaw niya, may hawak na kutsilyo. Tumingala naman si Grace, nagmamakawa sa kanyang asawa. Ngunit nakapagdesisyon na si Alex at ibinagsak niya ang kutsilyo. Sa huling sandali, naigalaw ni Grace ang kanyang braso kaya't sa balikat lamang siya tinamaan. Dahil sa kalituhan, nagawa niyang makatakas. Sumigaw siya sa sakit at galit, sabay na itinutok ang kutsilyo sa kanila. Hinila ni Helen ng mga kurtina, ngunit sumikat na ang araw, dahilan upang mapaatras sina Fitch at Tony. Lumuhod naman si Helen at nagmamakawa ng kapatawaran kay Mr. Lebel sa kanyang bakanteng upuan. Naghintay sila sa pinakamasamang maaaring mangyari, ngunit walang nangyari. Napatawa na lang si Peach habang ang iba ay naguguluhan sa mga oras na iyon. Naniniwala si Helen na binigyan sila ni Mr. Lebel ng pangalawang pagkakataon, kaya lumapit siya upang salakahin si Grace, ngunit bigla siyang sumabog sa harap ng lahat. Nagsimula namang tumugtog ang plaka habang unti-unting nasusunog ang buong bahay. Hinamon naman ni Tony si Mr. Lebel. Iginiit niya na naging tapat siya habang buhay, ngunit hindi rin siya nakaligtas. Isa-isang nasawi sina Fitch, Charity, Emily at ang mga bata. Napatawa si Grace habang nasasaksihan ang pagbagsak ng pamilya. Nang si Alex na lamang ang natitira, humingi ito ng tawad sa kanya, ngunit tinanggihan siya ni Grace. Tinanggal niya ang kanyang singsing at ibinato ito kay Alex at sa sandaling iyon sumabog din ito. Labis ang pagod ni Grace, pinanasan niya ang dugo sa kanyang katawan. Napatingin siya sa upuan at tila nasilayan ang anyo ni Mr. Lebel na sumasaludo sa kanya. Ilang sandali pa, tuluyan nang umalis si Grace sa nasusunog na mansyon at umupo sa hagdan. Kinuha niya ang sigarilyo na mula sa katawan ni Becky at sinindihan ito. Sa di kalayuan, maririnig ang papalapit na tunog ng mga sirena at sa wakas ay dumating na ang tulong. Sa pagtatapos ng pelikula, tinanong siya ng isang pulis kung ano ang nangyari. What happened to you? In-laws. She say in-laws. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.